Boss Ironman, dapat nang itigil? Yan ang ating pag-uusapan at mga lesson mula sa karera ng motorsiklo. Nako, kaya dyan lang kayo dahil marami tayong pag-uusapan, lalong-lalo na sa dulo, yung pinaka-importante sa ating buhay. Kaya dyan lang po kayo, panoorin hanggang dulo. Simulan na po natin dito po sa issue ng Boss Ironman. Ano ba kasi itong lintik na Boss Ironman na ito? Kasi alam nyo, taon-taon na lang nangyayari yung lintik na Boss Ironman na yan. Ang hindi ko maintindihan, hanggang ngayon nag-i-exist pa yan kahit ilang beses na at ilang buhay na ang namatay dahil sa lintik at punyetang karera na yan ng mga mayayaman. Alam mo, sabi ko nga sa sarili ko, kung itong Boss Ironman, mga squawking ang nagpapatakboy, organizer nito, ang malamang sa malamang itinigil na to. Totoo. Kung mga squammy lang ang nagpapatakbo, kaya lang ho, ang problema, ang organizer nito mga mayayaman. Ang organizer nito ay di hamak na mga maimpluwensya. Kaya hindi ko magets dahil taon-taon na lang, hindi po natitigil itong katarantaduhan na ito. Sabi ko sa inyo, mula pa lang nung una, kinokomentohan ko na itong lintik na endurance challenge na to. This is not endurance challenge. This is a death certificate sa mga sumasali at sa mga nanunood dito at tumatangkilik. Alam nyo, ladies and gentlemen, itong nakaraan lang, meron na namang pong namatay. Dahil po sa lintik na karera na yan ng Boss Ironman. Ito po kasi yung masasabi natin karera o endurance ng mga big bike. Actually, yung Boss Ironman, ano talaga yan BMW yan supposedly. BMW owners yan for safety. Ang hindi ko maintindihan kung BMW owners for safety ang kanilang advocate, bakit hindi safe? Takin na nagagaguhan tayo 'Di ba? For safety supposedly, disiplina, kaayusan. Pero bakit taon-taon na lang marami na didisgrasya, na aksidente at merong mga namamatay? At tila parang baliwala lang. Para bagang wala kasama sa laro yan, may mamatay. 'Di ba? Imaginein mo na lang ito. Halimbawa, PBA o kaya any sports, may namatay. Sa tingin ninyo, magiging baliwala yun? Hindi. Bakit ito baliwala lang? Kasi nga, mayayaman ang nagpapatakbo. Mga maimpluwensyang mga tao ang nagpapatakbo nitong lintik na event na ito. At ako, ang laking pera ang involved dito sa Boss Ironman na ito. Kaya naman din, no wonder, ang hirap mapigilan. Ano ba? Nilalagyan nyo ba yung mga... Hindi ako, nagtatanong lang naman po ako May lagay ba yung mga ahensya ng gobyerno na supposedly dapat sumisita nitong lintik na laro na to? O endurance challenge na ito? Kasi parang walang para bagang walang katapusan. Parang untouchable naman masyado naman itong Boss Ironman na to. Ano ba talaga ito? Bakit ganyan? Panoorin po natin ipapakita ko sa inyo kung anong mga katarantaduhan dito. Patay ang isang rider habang 12 sugatan sa iba't ibang disgrasya sa isang motorcycle challenge sa Mindanao. Kabilang sa nasaktan ang ilang menor de edad na nanonood lamang sa paligsakan na nilahukan ng humigit kumulang 1,000 tao. Nakatutok si Mariz Umali. Sa kuha na CCTV, marahang binabagtas na tricycle ang kalsadang ito nang biglang salpukin sa likod ng humaharurot na motorsiklo sa Digos, Davao del Sur pasado alas 3 ng hapon nitong February 1. Sa lakas ng impact, napaangat ang tricycle at ang bumanggang rider sumemplang. Isa lang yan sa magkakasunod na aksidenteng nangyari sa gitna ng Boss Ironman Motorcycle Endurance taon-taon po yan. Taon-taon yan nangyayari ang ganyang katarantaduhan. Taon-taon, ganyan.
Hindi lang nababalita. challenge na inaimbestigahan ngayon ng Land Transportation Office. Sa Talakag Bukidnon Crossing, nakuna ng rider na ito na may dala-dala pang mga bulaklak na bumagsak na sa kalsada matapos daw banggain ng rider. Ang lalaki nagtamo ng bali sa kanang paa. Siguro kung mga kung mga underbone, yung maliliit na motor, sigurado ako napatigil na to eh. Hindi kasi hindi ko magets eh. Tang inang yan. Bibwisit ako. Pasensya na ha. Pasensya na dito sa vlog natin medyo makakatikim kayo ng katarantad ng mga hindi magagandang salita. Kasi hindi ko magets eh. 'Di ba? Hindi ko magets. Galit na galit tayo sa mga kamote rider sa karsada. Galit na galit tayo dun sa mga nagtatrabahong kamote rider sa karsada. Tandaan natin, mga ito nagtatrabaho ito. Nagkataon lang kamote sila. Tama naman na magalit tayo pagka gago sila at kamote sila sa kalsada. Pero ito mga gago na participants nitong Boss Ironman, ito po'y hindi mga nagtatrabaho. Ano ibig sabihin? Nangangarera sila. Endurance eh. Kailangan matapos mo ng 24 oras yung ibibigay na track. So, naturalmente, ang nangyayari dyan, at alam ko yan kasi meron akong kaibigan na nagngangalang Boss Dada na sumali dyan noon. Na talaga magmamadali ka dyan. Magmamadali ka dyan kasi para abutin mo yung 24 oras na yun. To the point, yung tulog mo, sandali lang. Na supposedly, di ba dapat sa 24 oras natutulog tayo ng 8 oras? Diyan, halos walang tulugan. Pwede ka magpahinga pero hindi ka naman talaga makakapagpahinga eh. Mahihirapan ka magpahinga. So, ibig sabihin, talagang tatapusin mo yan. Pipilitin mo. Kaya kita nyo yung nangyari doon sa Bungguan. Para nakatulog, di ba? Basta na lang binangga sa likod. Kasi isang malaking katarantaduhan yung endurance. O siya ano napatunayan nyo? Tumatagal kayo. Tapos di mo kayo tumatagal sa kama. Hindi, di ba? Sabihin niyo tumatagal-tagal kayo pero wala naman kayo pagtagal sa kama. Wala din. Anong napapala nyo? Matigas kayo, magaling kayo magmotor, pero nakadisgrasya kayo? Iba't ibang litrato at mga video pa ang nakalap ng LTO ng mga aksidente kabilang sa Compostela, Davao de Oro, Capiton, Maguindanao del Norte, Kawit, Kauswagan, Lanao del Norte, Kapatagan, Lanao del Sur, Cabacan, North Cotabato, Kibawe, Bukidnon. Dito sa Picong, Lanao del Sur, pumailalim pa ang motorsiklo sa ilalim ng bus. Ayon sa LTO, nasa humigit kumulang 1,000 raw ang lumahok sa Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge na ginanap nitong January 31 hanggang February 1 sa Mindanao. Dito, bawat rider na kasali ay babagtasin ang kabuuang 1,288 na kilometrong ruta mula General Santos City at pabalik muli sa parehong syudad. Kasama sa ruta ang mga bahagi ng Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargen at BARMM. Pero sa kasamaang palad ayon sa LTO, 12 sugatan kabilang ang 3 menor de edad na nanood lang. Sabi rin ng LTO, may isang rider na kalahok na namatay sa aksidente sa Kibawe, Bukidnon. Base sa paunang investigasyon ng LTO, nangyari ang sari-saring aksidente dahil sandamakmak na traffic violation ang ginawa. Kaya nga. So, nga lang tayo. Yan ang problema sa inyo. Sorry pasensya ka na LTO Kailangan nyo aksyonan to. Kasi, yung mga kamote underbone riders, pag sila nagkamali, sususpendihin ninyo o di kaya i-revoke ninyo yung kanilang mga lisensya. Pero bakit yung mga ganito? Hindi lang suspende dapat ang pinapataw nyo dito eh. Doon sa mga owner, dapat to talaga tanggalan nyo na lisensya yung mga owner. Kasi maliho ito eh. Di ko nga maintindihan. Ba't nakalusot sa inyo to eh. Kung hindi pa na-video. Kasi alam mo ang problema dito sa mga LTO na ito Pasensya ka na sir Pasensya ka na, pupunayin talaga kita ng malupit ngayon. Ang problema sa inyo, reactionary kayo. Nagre-react lang kayo. Hindi kayo yung nagpi-prevent. Pag may masamang nangyari, react lang kayo. Kung wala pa nag-trending, wala kayong gagawin. Para bagang laging nakadepende kayo sa trending. Dapat diba prevention?
So antayin nyo munang may mamatay, may madisgrasya, may maaksidente, bago kayo magre-react. Anong silbi ninyo? Sa totoo lang, anong silbi ninyo sa lipunan kung kayo ganyan? Anong silbi ninyo sa gobyerno kung ganyan kayo? Alam nyo, dapat talaga, tanggalan nyo, bawiin ninyo. Ang driver's license is just a privilege. Ginagawa nyo nga yan sa mga vlogger na nagiging kamote sa kalsada eh. Bakit di nyo gawin dito sa mga organizer? Pribilehe yan, di nila karapatan yan, so you can do it. Even without legal basis. Kasi it's a privilege. Gawin ninyo. Merong mga karamihan puro reckless, tumawid sa mga traffic lights, araw-gabi yun, na may mga nakuha kaming mga video na tumatawid lang sila dire-diretso. Tsaka yung mga double lane na umo-overtake sila sa double yellow lane, marami pong mga ganon silang ginawa. Sa kuwang ito, walang pakundangang nilalabag ng mga motorcycle rider ang stoplight kahit na malinaw na pula na. Yung nakita ko po, ma'am, Alam nyo kung bakit? Endurance kasi, nagmamadali na sila. Ang hindi ko nga magets, sorry pasensya na, HPG. May mga nag-a-assist pang HPG dyan na mga nakawangwang, nakablink. Ina para tayong walang batas. Nakakairita. Sasabihin ninyo doon sa mga motorista, huwag kayong magmawangwang, huwag kayong mag-biblinker. Pero dyan, kaliwat kanan na nakawangwang, kaliwat kanan na nakablinker ng mga motor, porket naka-BMW, ina. Ginagalit nyo ko eh. Kasi eto alam nyo naman siguro naka-BMW rin ako. So ibig ko sabihin, wag naman po sana tayong ganyan. Hindi porket naka-BMW kayo, kayo na ang batas. Exempted na kayo sa wangwang, exempted na kayo sa blinker. Anak kayo ng wewe oh. Ina-assist nyo pa yan eh. is yung nakikipaghabulan na hindi naman po, ma'am, karera. Nandun naman po, ma'am, yung mga marshal nag-guide sa kanila. Pero dinidisregard po, ma'am, yung mga instruction o yung kumpas ng mga marshal na mag-slow down. Sabi ng LTO, wala raw koordinasyon sa kanilang organizers. Pinatatawag na ng LTO ang mga organizer. Hindi lang patawag. I expect i-revoke nyo ang lisensya ng mga lintik na yan. Kung talaga seryoso, alam mo, ganito kasi yan eh. Kaya nakakainis. Kasi valid yung reklamo ng mga underbone. Sa totoo lang, eto para lang sa kaalaman nyo, big bike rider din po ako. At alam niyan, lima motor kong big bike. Okay? So, ang akin dito, nakakabwisit lang kasi minamatay. Minamata ng mga big bike rider yung mga underbone na kesyo kamote. Pero ito, sobrang kamote. Ano to, nga na lang tayo dahil lang naka-big bike? Tanggalan nyo na lisensya yung mga organizer. Nang tumigil na sila. Hindi sila tumitigil, taon-taon na lang yan eh. I mean, alam nyo, intense ako dito kasi rider po ako. At buisit na buisit ako pag nakakakita ako ng kamote na rider. Pero alam nyo, mas buisit ako pag nakakakita ako ng big bike rider na kamote. Alam nyo kung bakit? Sabi ko nga wala yan sa class. Di porket class CD ka, kamote ka. Porket nasa upper middle class ka, hindi ka kamote porket nakabili ka ng big bike. Walang ganun. Sabi nga, ang karakter o yung values mo ay hindi natutumbasan niya ng pera. Hindi porket may pera ka, may values ka na. O meron ka ng tamang upbringing. Napakarami dyan na kamote. Damir fa kita nyo, di ba? Dire-diretso sa red light. Kung nakakita tayo ng underbone yan, sigurado ko kayo kaliwat kanan, ipopost niya, no? Pero eto, nga? Kung hindi nyo kaya yung organizer, di lahat ng participants, tanggalan nyo na lisensya. Ang hirap kasi sa inyo Pili lang yung inaano nyo Ang Boss Ironman Motorcycle Challenge at pinaharap sa hearing sa darating na Biyernes. Nag-issue na rin sila ng show cause order sa ilang mga lumahok para magpaliwanag sa kinasangkutang aksidente. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa DOTR at Kongreso
para maimbestigahan ang insidente. May mga legal procedures po kami na Asus! tinitingnan. Wala na naman mangyayari dyan. Kung paano namin sila Wala, hindi nga makasagot. Di ba? Ay, paano nyo, sa tingin ninyo, magtitinuya mga yan? Hindi nga kayo makasagot na maayos eh. papaharap. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng BMW Owners Society of Safe Riders o BOSS na siyang nag-organisa ng event. Pero sa isang post sa Facebook, sinabi ng boss na bago ang event, pinaalalahanan ng lahat ng kalahok na sumunod sa lahat ng mga alituntunin at bigyang prioridad. sus, ano ngayon? Anak ng weting, oo. Kanilang kaligtasan at kaligtasan ng publiko. Noong 2024, may 2 na ring namatay sa Boss Ironman Challenge. Tingnan nyo, hanggang kasi wala kayong ginagawa, LTO, hanggang pinagbibigyan nyo to, una, kinukonsinti ninyo yan. Diba? Tapos pa, hindi, pinapalahanan. Ay, tak ng tutsa yan. Kaya nagagalit yung kaya nagkakaroon ng galit sa mga nasasabihin nila, anti-poor kayo dahil pag mayaman, tingnan nyo yung sagot nyo, para kayong among hindi maintindihan dyan. Diba? Pero pag mahirap yan, pag mga naka-underbone yan, naku po, tatanggalan nyo kagad ng lisensya yan. Hindi po ito dapat ginagawa. Kasi ang laking ho ng perwisyo, ang daming namamatay. Kaya nga, kawawa gumalaw yung mga kayo. kababayan Tanggalan yung lisensya, puro kay daldal. natin na nabibiktima. Tsaka wala pong excuse sa road safety. Ito pong ginagawa, lantaran na po na hindi po nirerespeto ang batas trapiko natin. Para sa GMA Sus! Tingnan mo, trending. Kaya sumagot siya ng ganyan pero wala namang mangyayari. Aabangan ko yan, LTO. Aaraw-arawin ko kayo, maniwala kayo doon sa kabila kong channel. Dito kasi dapat good vibes eh. Pero nabuwisit ako dito eh. Pero dito sa channel na Banat by 360, good vibes dapat dito eh. Mga lesson na matututunan dito sa lintik na racing na to eh. Yan dapat ang usapan dito eh. Pero naiba. Dahil sa'yo. Pero sa kabila kong channel, aaraw-arawin kita. Hanggang hindi nyo ina-actionan niyang Boss Ironman yan, hanggang hindi nyo tinatanggalan ng lisensya yung mga organizer niyan. Ibig sabihin, wala kay silbi. Hindi nyo ginagawa trabaho ninyo. Unless, bayad kayo. Kaya nang tinatanong ko, unless bayad kayo. Kasi balita ko, malaki entrance fee dyan sa Boss Ironman na yan. Ang laki ng kita dyan, milyon-milyon daw. Hindi, yun ang balita ko dyan eh. Kasi kung iisipin mo ilan yung participants, dati kinuwenta ko na yan eh. Kasi tinanong ko dun sa isang umattend eh. Kung ilan sila, sobrang dami daw niyan eh. Tapos magkano bayad niyan, entrance niyan. I think 5,000, maganon, mahigit. So ibig sabihin, abot talaga ng milyon-milyon. Unless nakakatanggap kayo dyan. Unless merong lagay sa inyo na 1 milyon, 2 milyon para tumahimik kayo. Hindi, yun ang iisipin ng tao. Pag hindi nyo yan, tinanggalan ng mga lisensya. Bayad kayo. Yun ang iisipin ng tao. Sana hindi. Sana. Dahil kung hindi nyo kayo inaksyonan yan, naku po. Araw-arawin ko kayo doon sa Banat by channel ko. Maniwala kayo sa akin. Ha? Puro kayo, pag may trending, aksyonan ninyo. Pagka may hirap lang yung mga kamote. Pero pagka sosyal, pag kamote Q na. Kasi pagka hindi sosyal daw, mga naka-underbone, kamote. Pero pagka sosyal, kamote Q. Di ba? Ganon? Para nyo na rin sinabing nabayaran kayo kung ganon ang mangyayari at walang mangyari dyan. Anyway, ito na nga ang good vibes. Ano ba yung mga matututunan natin? Sabay ganon. Ano matututunan natin na lesson mula dito sa walang kwentang racing na to? Okay? Yan ang pag-uusapan talaga natin. Intro lang ho yun. Intro lang yun. Hindi ho yun yung buong vlog ko dito sa issue ng Boss Ironman. Meron ba tayo?
may 5 ako ibibigay sa inyo na matututunan natin, maa-apply natin sa buhay pagdating po sa issue nitong racing na yan. Okay? Una, lagay nyo na, sulat nyo na, mga kababayan ko, isulat nyo kayo ng ballpen at isulat niyo yung mga lesson. Sabi nga, hanggang hindi mo isinusulat, hindi mo yan maisa sa buhay. Kaya isulat nyo. Kung ayaw nyo isulat, ilagay nyo sa notes nyo sa inyong cellphone. Okay? Number 1, huwag magmadali sa buhay. Yawn. Sa totoong buhay, maraming napapahamak dahil sa pagmamadali. Parang racing, di ba? Pag ikaw nagmadali dyan, mapapahamak ka. Kasi parang sa kalsada din yan eh. Pag ikaw nagmadali sa kalsada, ay mapapahamak ka. Halimbawa, papasok ka sa negosyo. Pagpasok mo sa negosyo, kahit wala ka pang sapat na kapital at kaalaman, utang dito, utang doon. Hindi mo alam ang pasikot-sikot. Ano mangyayari sa'yo? Malulubog ka sa utang, malulugi ang negosyo mo. Minsan kasi, pag tayo naengganyo tayong, gusto ko na magnegosyo, meron akong naipon na ganito. Nakaipon ako ng 200,000. Gusto ko nang pumasok sa negosyo agad-agad kasi kailangan ko na. Magiging careless ka na pagka agad-agad. Anong mangyayari? Dahil sa nagmamadali ka, di ba? Hindi mo inaral. Hindi sapat ang iyong kaalaman, hindi mo alam ang background nitong negosyo mo, basta ka na lang pumasok. Yan ang ikakabahamak mo. Malulubog ka ngayon sa utang dahil sa pagmamadali. Meron din naman mga nagmamadaling mag-asawa. Patay tayo dyan. O pumasok sa relasyon. Yung mga tinatawag na love at first sight. Naku po, patay tayo dyan. Yung agad-agad sinasagot kasi nagiinit ng iyong pagmamahal. Agad-agad mong sasagutin yung naliligaw sa'yo dahil nagmamadali ka, dahil gusto mo na siya. Di ba? Kahit hindi ka pa handa emotionally, dahil ang pagpasok sa isang relasyon, lalong-lalo na pag mag-aasawa kayo, kailangan handang-handa kayo. Kasi alam mo, sa pag-aasawa, hindi ho biro yan. Sa sobrang hindi biro, hanggang ngayon, di pa po ako kasal. Hindi, totoo naman, hindi po biro yan. Bakit to kanyo? Kasi sabi nga nila ganito yan. Bakit maraming naghihiwalay na mag-aasawa? Kasi, ang problema ganito. Ikaw, nabuhay ka 20 years of your life, mula bata hanggang 20 years old, sa isang pamilya na iba ang background, iba kaugalian, iba ang kultura, tapos meron kang nakilala sa isang pamilya, iba rin ang background, iba rin ang kultura, iba rin ang pag-uugali, nakilala mo lang ng 1 buwan, sasabihin mo, compatible na kayo. Di ba? Tapos, nung kinasal na kayo, after 1 month o 2 months, 3 months or 6 months, sabihin mo na 1 taon, tandaan mo, ang naghubog sa kanya ay 20 years. Ang naghubog din sa'yo ay 20 years. Magkaiba kayo ng ugali for 20 years. Nagkita kayo, akala mo na pareho na kayo ng ugali for 1 year. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa inyo? Pag kayo magkaasawa na, yung mga makeup unti-unti nang natatanggal. Pagising mo, sino ka? Ganun kaagad ang makikita mo. Kasi akala mo, yun na yun. Akala mo, sobrang bango niya. Pagtulog, utot ng utot. Kaya kayo nag-aaway. Paggising niya, ang baho ng bunganga. Paggising niya, iba itsura. Yung dating kinalilibugan mo, sorry sa term, iba pala itsura. Kasi nga, nagmadali ka. Pinaspas mo. Tapos, yung ugali, na ang bait-bait nung una, pinagbubuksan, sabi nga pag ang lalaki, pinagbuksan ka ng pinto, 2 lang yan. Pinto ng sasakyan niya, ha?
English kasi itong quotation na to pero itatagalog ko. Pag ang lalaki, pinagbuksan ka ng pinto ng kotse niya, dalawa lang yan. It's either bago kayo sa relationship o malamang bago yung kotse. Ayaw niyang masira mo. Ano punto dito? Sa katagalan, nagbabago at nagbabago ang tao. Kaya nga importante ang time. Meron tayong kasabihan na time is your friend. Ibig sabihin nito, ang kaibigan mo daw talaga yung oras. Pahabain mo munang pahabain bago kayo magseryoso at sabihin ninyong, oh sige, gagawa na kami ng isang pamilya. Huwag kang nagmamadali. Dahil ulitin ko, lesson number 1, huwag magmadali sa buhay. Importante yan. Sabi nga, hindi porket kaya mo, dapat mong gawin agad. Kailangan mo talagang pag-isipan ng dahan-dahan ang lahat ng bagay na papasukin mo. Whether relationship, business. Sabi nga, ang buhay ay hindi karera. Marathon yan. Anong ibig sabihin? Even sa vlogging, di ba? Marami sa atin ang gusto natin pasukin ang mundo ng content creation, vlogging. Pero dahil sa gusto natin, nagmamadali yung instant. Instant. Ang nangyayari tuloy sa atin, lalo lang tayong nafu-frustrate. Kasi may gagawin tayo, tapos hindi natin makikita yung resulta agad-agad kasi nga nagmamadali ka, mafu-frustrate ka, titigil ka. Alam mo, marami nang napahamak ang instant. Instant coffee, instant... Totoo ito. Instant na pagkain. Kasi gusto mo lagi nagmamadali. As a matter of fact, even sa pagkain, yung pagkain, yung mismong during, yung act of eating, dapat nga hindi nagmamadali. Bakit? Mabibilaukan ka. At the same time, dadami kain mo. Kaya masama talaga ang mabilisan. Dapat you enjoy what you're eating. Dahan-dahan. Hindi pwede yung mabilisan at gusto mo agad-agad. Ang buhay ay hindi parang karera. Yan po ay marathon. Mahaba. It will take time. Huwag tayo nagmamadali. Lesson number 2. Ang batas at paalala ay para sa kabutihan mo. Sa buhay, may mga batas o patakaran at payo hindi para pigilan ng saya natin, kundi para iligtas tayo sa kapahamakan. Parang magulang na pinagbabawalan niya ang anak niya, yung bata, na maglaro sa ulan. Hindi naman niya pinagbabawalan yun dahil kontra lang sa saya yung nanay niya. Di ba? Minsan pinagbabawalan tayo, huwag kang magano dyan sa ulan. Huwag kang lumusong dyan sa baha kasi enjoy na enjoy tayo. Kasi naalala ko nun eh. Naalala ko talaga nun nung bata ko. Buti na lang hindi binaba sa amin kasi pababa yung sa amin eh. Yung karsadang kinalakihan ko pababa. Pero sinasalubong ko ang lahat ng lahat ng tubig sa gutter. Kasi pababa yun eh, di ba? Yung sa gilid may gutter yun. Sinasalubong ko, tuwan-tuwa ko, yung tsinelas ko, inaharang ko. Yung tubig gumagano sa mukha ko. Lunod na ako. Di ba? Tapos pag binagbawalan ka, magagalit ka pa. Kasi ganun ang bata eh. Di ba? Pag binagbawalan, nagagalit siya. Dahil feeling nung bata, kontra tayo sa buhay nila, mga matatanda. Ganun ang pakiramdam natin nung bata tayo eh. Pero again, the laws, the rules sa ating society, hindi ito para pahirapan ka o killjoy. Kung hindi para protektahan ka sa pahamakan. Pagtandaan nyo ito ha, ito, may batas sa negosyo. Meron itong panuntunan, may rules. Pero pag ating po itong hindi sununod, ay maaari kang mapahamak. Minsan nga, meron pang pangyayari na kung saan dahil sa ayaw mong sumunod, 1, nasisira ang reputasyon mo doon sa kanegosyo mo dahil sino-shortcut mo. 2, maaari ka pang madimanda o magkaroon ng legal problem kasi nga gusto mo
shortcut. Di ba? Ayaw mong sumunod dun sa batas. Kasi nga, feeling mo, itong batas na ito, pagre-rehistro na ito, ano lang ito para, alam mo yun, ito'y ano lang ito'y pampahirap sa akin. Parang ganun, di ba? Alam mo, ganito yan Kahit ang Panginoon po, nagbigay sa atin ng batas o laws to follow, commandments, it is not na para tayo ay pahirapan o dahil killjoy ang Diyos. Hindi po. Kaya may batas na ginawa ang Panginoon o commandment because alam niyang ang tao mapapahamak. Halimbawa, do not commit murder. Why would God give that kind of law? Imagine niyo hindi ibinigay ng Diyos yun na batas. Pinabayaan niya ang tao magpatayan. Bakit niya ginawa yun? Kasi pag nagpatayan kayo, mag-aaway kayo, ubus kayo. Di ba? As a matter of fact, may mga batas pa na parang ang hirap maunawaan. Kasi, tandaan ninyo sa Old Testament, bawal pumatay. Sa New Testament, iba ang sinabi ng Panginoon. Ano? Hindi lang pumatay. Yung mismo magkaroon ng galit at puot sa iyong puso, hindi maganda yan. Bakit magbibigay ang Diyos ng ganun? Dahil ba killjoy ang Diyos? Ayaw niya na magkaroon ka ng kalayaan magalit? Pinipigilan niya ba ang iyong emotions? Hindi. Kasi alam niya na pag nagtanim ka ng galit sa puso, ikakapahamak mo yan sa mga desisyon mo sa buhay. So the laws and commandments were given for us to be saved from distraction, sa kapahamakan. Kaya binigay ng Diyos ang batas sa tao, hindi para hindi ka mag-enjoy. Di ba? Kaya sinabi ng Panginoon, do not get drunk. Pag ikaw umiinom. Hindi ibig sabihin nun, baduy naman ng Diyos, ayaw tayong uminom. Ayaw tayong malasing. Ano ba naman masamang malasing? Alam mo yun? Hindi ho, alam nyo kaya sinasabi ho ng Diyos, wala ho sinabi, huwag kang uminom. Pero huwag kang malasing. Oo, di ba sabi nga, yung paglasing mo dapat sa espiritu. Pero bakit sinasabi yun? Kasi nga, alam ng Diyos mapapahamak ka. Baka may magawa kang hindi tama pag nalasing ka at ikakulong mo. Kung baka nga hindi lang ikakulong mo, ikamatay mo pa. Kasi nga, lasing ka tas nagmaneho ka. Dahil matigas ang ulo mo, dahil feeling mo, hindi, kalayaan ko to. Ito, gusto kong gawin. Dahil ayaw mo sumunod sa batas, akala mo, pinipigilan yung kasiyahan mo, yung pala concern lang sa'yo ang Diyos na hindi ka mapahamak sa buhay. Ganon din ang batas sa lupa, mga rules sa lupa, pamantayan sa pamahalaan, pamantayan sa pagninegosyo, may mga rules tayong dapat sundin para everything would be smooth at hindi tayo mapahamak. Diba? Marami kasi nagsasabi, Banat Bay, bilang negosyante, yung iba ko ngang kakilala, di naman nagbabayad ng tamang tax. Nagnanakaw pa sa gobyerno. Di ba? May ganun-ganun pa tayo bakit sila nakakalusot, kami hindi? Oo, sabi ko nga sa inyo, ngayon nakakalusot. Pero darating at darating ang skandal sa buhay na mabubuking. At pag nabuking yan, delicates ka. Di ba? Pagka dumating yung panahon na ikaw na ang oposisyon sa buhay, sa gobyerno, at masilipang ka, ikaw ay ngayon ay mapapahama. Kasi nga, hindi mo sinunod ang patakaran na supposedly dapat mong sundin. Dahil inisip mo, yung ibang negosyante, ganun din naman Hindi naman nagbabayad ng tamang buwis. Ano nangyari? Nung nagkaroon na ng mga pagbabago sa gobyerno, ikaw ngayon ay pinagbabayad o hindi nayari ka. Kung sumunod ka na lang. Di ba? Ito lang yun kasimple.
Kapag sinabing bawal, tanungin mo muna bakit. Di ba? May ano merong dahilan kung bakit nangyayari yan. Kaya sundin na lang po natin. Tulad din po yan sa racing na naganap. Di ba? Hindi ho sila sumusunod sa maximum speed. Ano nangyari? Kapahamakan. Napapahamak sila. Dahil nga, hindi ka sumunod sa batas. Number 3, ang ego ang magpapahamak sa'yo. Anong ego? Yung ego. Hindi. Ang ego yung kayabangan. Ang kayabangan ang magpapahamak sa'yo. Ito ang madalas pinakamapanganib na kaugalian ay yung kayabangan. Ilang sandali ng pride, isang maling desisyon, road rage, dahil nasingitan ka, nabusinahan ka, abay maaaring habang buhay ang bayad niyan. Kasi sa road rage, isang kalabit ka lang, pwedeng magbago ang takbo ng buhay mo. Sana nga kung dedo ka na, kung hindi ka pa dedo, kung sakaling half dead ka lang, o kaya naman naputulang ka ng kamay, o naputulang ka ng paa. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Dahil lang sa simpleng ego. Natapakan yung ego ko, binusinahan ako eh. Ang gago yun, binusinahan ako eh. Di ba? Oo, mali siya. Halimbawa lang, mali siya. Hindi tama yung ginagawa ng kapitbahay mo. Ginagago ka ng kapitbahay mo. Oo, mali siya. Still, dahil pinairal mo yung yabang mo, hindi ako pwede. Bakit ako? Sino ka? Para ka mang ano sa akin. Sino ka? Ako ito eh. Sino ka? Gago ka ba? Hindi mo ako kilala? Hanggang nagkaputukan. Magkakakilala na kayo ni Satanas. Dahil sa ego mo. Hindi, totoo yun Hindi ako sa nagloloko. Totoong nangyayari yan sa buhay natin. Di ba? Kasi nga, ako nga, kabilin-bilinan ko sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko. Sabi ko, pag kayo na aksidente, o nakasagi, o di kaya ma-involve sa alitan sa trapiko, pabayaan nyo na lang. Bayad na lang. Kung hindi magbayad, kahit, wag nyo nang i-prove kung sino tama o mali. Kasi mangyayari niyan, pag pinrove mo pa tama, mali, magkatalo-talo pa kayo, magkabayaran na lang. Bayaran mo yung damage. Di ba? Kesa yung mag-aaway pa kayo sa kalsada, baka may masuntok pa, merong pang buhay na mabawian. Ano ba naman yung magbayad ka lang? Kasi tandaan nyo ito, ang pera, mababawi yan. Pero ang buhay, pag nawala na yan, hindi mo na mababawi. O yung kalusugan mo, kung sakaling merong na-damage sa katawan mo, dahil doon sa ego, kayabangan mo, na aksidente ka, naputulan ka ng kamay, naputulan ka ng, hindi mo na mababawi, hindi mo pwedeng kunin yung balik mo yung kamay mo. Bakit? Sa simpleng ego. Kaya nga, di ba, lagi ko nga sinasabi sa inyo, pag ikaw sumakay ka ng motor o sasakyan, yan ang una mong iwan sa bahay nyo, ego. Hindi porket nabusinahan ka, ano ka na. Di ba? Matuto tayong maging, hayaan mo na yan. Wala mangyayari dyan. Pag nag-away, napatunayan mo, ikaw ang tama. Kasi alam mo, kahit ako sabi ko sa inyo, problema ko yan noon eh. Problema ko talaga yan dahil noon, lalo na pagka sa tingin ko, tama ako at mali yung kung sino man yung sumisita, kung sino man yung, ay, naku po, talagang, kaya lang iniisip ko kasi na lang na, ano mangyayari kung sakaling pareho kami sumabog? Di ba? I mean, pareho kami mag-away, may mangyari, may masama, may masaktan, may madisgrasya, may mapatay, may mamatay. Ano lang it will be hassle sa buhay mo. Kung sinabi mo na lang sa sarili mo, o yung yabang mo, iwan mo na, itlagay mo na sa compartment, wag mo, ilak mo yan. Walang nangyari. Nasigawan ka, namura ka, okay. Pero walang namatay. Walang nabaril, walang nasaksak. Di ba, mas better yun? Ano lang ang wala lang, nasigawan ka lang. Tapos na usapan. Sa trabaho, marami rin pangyayari ganyan. May empleyadong di tumatanggap ng correction kasi alam mo yun, nagkamali, nasibak. Di ba? Minsan ayaw mong
tumanggap ng correction dahil sa ego mo. Hindi ako nagpapakorek. Wala pang kumurek sa akin. Wala pang, kahit asawa ko, kahit nanay ko, hindi ako kinukorek. Sino ka para i-correct? Boss mo. Oh, kahit na walang nagko-correct ko, sige, di umalis ka, maghanap ka ng ibang trabaho mo. Ay kung gano'n ang nangyari sa'yo, nasibak ka. Dahil sa ego mo na walang nagko-correct sa'yo. Ikaw lang. Maraming ganyan, kaya napapahamak ang buhay. Yeah? Sa mga driver, ayaw magpaubaya. Pag nagkaroon ng banggaan, ayan na ho natin. Sabi nga ito, hindi lahat ng laban kailangan mong panalunan. Minsan mas matalino ang umatras kaysa magmatigas. Ulitin ko, hindi lahat ng laban kailangan panalunan. Minsan minsan mas matalino ang umatras kaysa magmatigas. Tandaan po natin yan. Lesson number 4, paghahanda ang magliligtas sa iyo. O yung salitang preparation. Napaka-importante niyan sa buhay. Mapanegosyo, mapa-relationship, mapa-trabaho, you have to be prepared sa mga bagay-bagay. Kadalasan, ang aksidente nangyayari dahil sa hindi paghahanda. Halimbawa, sa motorcycle race, di ba? Kahit gaano ka kagaling. Magaling ka, matagal ka ng expert ka na sa lahat ng bagay. Kung kulang sa helmet, training o focus, delikado ka. May kwento ako dyan. Nagkaroon ng event doon na naka-attend ako. I was privileged to attend yung sa BMW Motorrad sa Europe. Yung mga kasama ko, veterano. Ako first time ko lang. As a matter of fact, medyo ako noon, parang kinakabahan ako kasi expert itong mga kasama ko. Ito yung mga pang-ilang tour na nila sa Europa. Ano yun? Talagang from Germany, going to Italy. Tawid yun, cross country. Ang biyahe doon, mababa ng 10 oras na biyahe. Oo, may tigil na isang beses. So, 5 hours, dire-diretso yun. Non-stop. Hindi, meron ako isang kasama doon. Hindi ko na lang papangalanan. Kaibigan ko din. Medyo yung schedule kasi namin tight. Pare, sa isang bansa, manggagaling kami. Pagdating doon sa isang bansa, matutulog lang, tapos 6 a.m., aalis na. Gets nyo? So darating kami doon, 7 o'clock, 8 o'clock, para kumain, tapos pahinga, 6 a.m., babiyahe na naman kami. Sa ibang bansa na naman. So ganon. Itong isa kong kakilala, syempre, excited naman din. Naintindihan ko naman yung pagiging excited niya na nandun siya sa bansa na yun, so uminom muna sila, lumabas sila. In other words, umuwi sila mga alas 4 na ng umaga, ang biyahe alas 6. So kulang sa tulog. Kulang sa preparasyon. Expert to ito. Ito yung tipong nagpapawili ng GS1 250. Kaya magwili. Ganun kagaling itong mga to. Pero alam mo, saan siya na disgrasya? Hindi naman sobra. Sakto lang. Yung disgrasya niya, itong pagparada. Kasi siguro dahil sa kulang sa tulog, paparada na siya sa side, dun sa side, sa gilid. Okay? Bigla niyang, basta parang na lang daw nasagi niya kasi yung motor, pag nasagi mo yung gilid sa bangketa, pwede ka ma-out of control. Doon siya bumagsak. Anong ibig ko lang sabihin? Hindi ho para pagtawanan siya. Hindi ho, kung hindi dahil, sabi ko nga, preparation is everything. Ako po kasi noon natutulog ako kasi mahina ang katawan ko sa tulog. Ibig sabihin, pag hindi ako nakatulog, hindi talaga ako magkakaroon ng energy. So ako natutulog talaga ako, nagpe-prepare ako. Sila, 2 oras lang, 3 oras lang ang tulog. So, nung bumiyahe na kami, doon siya nadali. Kasi nga, kulang sa preparasyon. Wait baka sabihin ng iba dyan na, ikaw pala sumasali ka rin sa racing. Hindi po ako sumasali sa racing. Hindi po racing yun. Yun po ay tour. Iba ang racing. Sa racing kasi, kailangan maabot mo 24 oras.
yung lugar. Meron kayong oras. Ito hindi. Chill ride to. Kaya nga inaabot ka ng mahigit 10 hours eh. Chill ride lang kayo. Kaganyan-ganyan kayo. Kwentuhan kayo. Nagkakantahan dun sa ano, ganun dun. Pero anong punto lang dito mga kababayan? Importante po talaga na marunong tayong maghanda. Bigyan ko kayo ng halimbawa sa buhay, di ba? Marami tayong gastusin. Yung iba sa atin hindi nag-iipon. Ang pag-iipon ay isang halimbawa ng preparasyon sa mga darating na sakit sa ating katawan, sa ating health, o di kaya sa mga aberya o aksidente. Ang problema dahil wala tayong ipon, hindi tayo nag-prepare, ang nangyari tuloy, mapapahamak tayo. Doon pa nga lang sa eskwelahan di ba? Meron tayong mga exam, interview, sa pag tumanda ka naman, negosyo, pero wala kang paghahanda. Ang lagi mo lang sinasabi, tiwala lang o swerte lang. Ano mangyayari sa'yo? Bagsak ka sa mga exam. Bagsak ka sa interview. Kasi hindi ka nag-prepare. Hindi ka naghanda sa iyong mga darating na pagsubok sa buhay. Halimbawa na lang, di ba, yung sa bagyo. Minsan di tayo naghahanda. Walang plano ang pamilya. Dapat may plano tayo. Kasi alam mo, meron ako narinig Sabi nung iba, kasi pag pag pinaghahandaan mo, para bang ine-expect mo yung bagay na yun. Hindi ho ganun yun. Pag ikaw ay naghanda, halimbawa, di ba, sa bahay mo, magpaghahanda, yung magkaroon ka ng fire extinguisher dyan. Marami ho sanang mga sunog na nangyari na sana naapula kung naghanda sila. Dahil meron silang sapat na fire extinguisher o kaya meron silang fire exit, di ba? Dahil naghanda sila. Meron silang preparasyon. Ang importante kasi sa buhay, we need to be prepared sa mga mangyayari. Sabi nga, di ba, hindi sapat ang tapang. Ang importante ay yung handa ka pag may dumating na problema sa buhay mo. Preparation, sabi nga Alam mo, di ba, meron tayong simpleng kasabihan na practice makes perfect. Tama po yun. The more you practice, kasi yun ay, magkakaroon niya ng muscle memory sa practice. Kaya nga naalala ko, lesson din po yan sa aking kurso. Yung kurso ko po is I am a musician UP College of Music po ako nag-aral. At alam mo, laging sinasabi sa amin doon, hindi pwede ang cramming. Alam mo yung ginagawa mo sa high school na last minute ka na lang mag-aaral para sa quiz? Di ba? Yung mga ganon, yung mga matatalino na last minute na lang nag-aaral. Ang musika kasi, ang music, hindi yan parang yung academics na pwede mong aralin, i-memorize. May quiz ka bukas, mamememorize mo na. Hindi. Ang pagiging musikero, you have to be prepared. You have to practice and practice and practice. Kasi pag ikaw, binigyan ka ng pyesa at hindi ka praktisado, hindi mo yan mamememorize. Hindi mo yan magagawa kinabukasan. Kailangan, pag binigyan ka ng pyesa, dapat po yan, araw-araw mong pinapractice. Araw-araw mong nire-rehearse yan. Ganun ang music Ang buhay parang ganyan. Hindi pwede yung bigla-bigla ka na lang. Halimbawa, merong mangyayaring aksidente sa buhay mo. Doon ka pala magpe-prepare. Doon ka pala mag-iipon. Doon ka pala. Hindi pwedeng ganun. Dapat sa buhay prepared ka. Lalo na yung mga kababayan ko, mga subscriber nating nanonood dito. Marami sa atin trabaho. Naintindihan ko yan. Kailangan mo magtrabaho. Di ba? Pero nakakalimutan natin, yung pagtatrabaho natin ay magre-resulta ito ng eventually health problems dahil sa kakatrabaho natin sa stress. Kaya kailangan prepared ka, nagtatabi ka, nag-iipon ka. Naghahanda ka sa magiging sakuna o bagyo ng buhay sa buhay mo na darating. Dapat tayo ay naghahanda. Number 5 na lesson na matututunan dito sa Boss Ironman na endurance kuno nila. Maghanda sa pagbagsak. Naku po, bakit gayaan? Diba? Sabi nga, kahit mahusay kang rider,
driver o professional ka, dahil kahit may preparasyon ka pa rin, ang importante sa lahat, yung maghanda ka sa pagbagsak. Pagbagsak mo kasi, importante na maunawaan mo yung mga bagay na gagawin mo. Alam mo, sa pagmumotor, yung sa racing, diyan po tinitrain nyo yung pagbagsak. Hindi ho kasi yan yung paano ba pag ikaw sumemplang, ano ang gagawin mo? Diba? Merong mga preparation ginagawa diyan. Ikaw ba ay tatalon? Kasi isipin mo yan tatalon ka ba pagka sumemplang ka? O gugulong ka ba? Meron niyang preparasyon. Merong proper way of pagdating sa pagsemplang. Diba kung makikita nyo yung mga racetrack, yung nagre-racing, kita nyo, nag-i-slide lang sila. Diba? 1, sabi ko nga, yung lesson number 4, nag-prepare sila. Diba? Etong number 5, nag-train sila sa pagbagsak. Kasi nga, one time, pag sila nagbumagsak, nag-i-slide lang sila. Kailangan mag-slide sila papunta doon. Kasi pag pinigilan mo yan, kuwari bumagsak ka, diba? Ginanon mo yung kamay mo, bali ang kamay mo, sigurado. Kaya hindi mo pipigilan. Ibig sabihin, nag-train ka sa pagbagsak. Sa buhay kasi, dapat mag-train tayo sa pagbagsak. Bakit? One way or another, darating ang pagbagsak sa buhay. Ulitin ko, ang pagbagsak o failure in life, yan po ay darating. Ulitin ko, darating. Kaya you have to be prepared. At alam mo ang gagawin mo pag bumagsak ka. Preparation, number 4. At number 5, alam mo. Alam mo kung papaano ka babagsak. Iba yung nag-prepare ka lang, pero iba rin yung pag bumagsak ako, ano gagawin ko. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Yung difference? Dapat lagi kang may fallback. Pag bumagsak itong negosyo kong ito, hindi ibig sabihin, okay, nag-ipon ka, mauubos yan. Kailangan meron kang fallback. Meron kang isa pa na sasalo doon sa failure mo. Alam mo, simpleng-simple lang yan sa social media. Lalo na sa political blogging. Alam naman natin na kung sino-sino nagko-control ng social media, SOCMED, di ba? I mean, ng mga platform. Kaya, kung ikaw ay magaling na o isang taong nasa social media o ikaw ay content creator or political blogger, dapat mag-expect ka. Ako po ilang beses na ako naburahan ng channel. Ilang beses na pong na-delete po ang aking channel. Dahil alam ko nire-report o di kaya kontrolado ng gobyerno yung platform. Kaya ready ako. Aside from ready, may plan ako, may backup plan ako pag nangyari yung pagbura, pag-delete, yung mga, ang tawag natin doon, yung mga pagsubok, yung pagbagsak dito, pag bumagsak yung channel kong yan, bumagsak itong page kong yan, alam ko na yung gagawin ko. Dapat ganun daw. Yan ang isa pang lesson. Maghanda tayo. Sa buhay natin, darating at darating yan. Kaya kailangan, meron ka ng pag-iingat. Halimbawa, negosyo mo. Sobrang matagumpay ang negosyo mo. Di ba? Walang problema. Matagumpay ang trabaho mo. Pero what if biglang dumating ang pagbagsak ng ekonomiya? Magkaroon ng COVID Part 2. Ready ka ba? Meron ka bang fallback o tatakbuhan o ibang gagawin? Importante yun. Di ba? Sabi nga kahit malusog ka, pwedeng bigla-bigla ka na lang magkakasakit. Ready ka ba? Anong gagawin mo kung sakaling may mangyari doon? Kailangan inisip mo na yan. Hindi yung nagkasakit ka pa lang, tsaka mo na lang iisipin ano ba gagawin ko. Ano ba ang aking next plan? Kailangan alam mo yan. Kahit ako sabi ko nga what if one day, mapaos ako? Pangkabuhayan ko, daldal meron ako mga channel, content creator ako. Talking heads ang ginagawa ko. Paano kung biglang one day, bigla ako mawala ng boses? Diba? Kaya maging boses babae ako. Biro lang. Hindi ako mawala ka ng boses. So, dapat prepared ka. Anong gagawin ko? Kaya nga inaaral ko yung AI. Kasi, yung idea nasa utak ko.
Yung aking opinion, nasa utak ko. Yung bunganga ko is just a tool para mailabas ko yung opinion ko. Paano kung may mangyaring hindi ko na mailabas yung opinion ko dahil nagkaroon ng problema yung throat ko o whatsoever? Kailangan meron ako. Kaya inaaral ko yung AI kasi may mga text to voice na program na kung saan yung idea mo pwede mong ilabas into video, ilabas into voice. Kaya dapat prepared ka. Hindi yung tsaka mo palang aaralin pag dumaan ka na doon sa pagsubok. Kaya dapat ngayon pa lang wala ka pa doon sa pagsubok na yun, wala ka pa doon sa pagbagsak na yun, alam mo na. Diba? Alam mo, kahit din dyan sa relasyon, kailangan prepared ka. Hindi pwede yung umaasa ka lang sa jowa mo o sa asawa mo. Ayan yung lagi kong tinuturo doon sa, naalala ko, itong lagi ko sinasabi sa Mocha Girls noon. Sabi ko, kayo, you have to be independent women. Hindi pwedeng yung buhay ninyo nakasalalay sa jowa ninyo. Kasi meron tayong tendency ganun tayo mga Pilipino. Yeah? Pag babae, maghanap ng mayamang lalaki para maging stable ang buhay. Sabi ko sa kanila, wag. Kasi what if yung asawa mo, halimbawa in the future, nagkaasawa silang may pera, nagkaasawa silang may trabaho. Nawalan ng trabaho, nabaldado yung asawa mo dahil may nangyaring aksidente whatsoever. Ikaw, dahil nakadepende ka doon, tatanga-tanga ka, hindi mo kaya mabuhay mag-isa, hindi mo tuloy nabuhay yung pamilya mo. Kaya dapat, sabi ko nga, darating at darating ang pagsubok sa buhay, darating at darating ang pagbagsak sa buhay, na dapat ikaw, alam mo, gagawin mo. Meron kang kaalaman at kakayanan pag bumagsak ka sa buhay. Hindi lang preparasyon, dapat meron kang alam. Sabi nga, di ba, yung importante, yung meron kang emergency fund. May backup plan ka. Di ba? Hindi pa pwedeng, sabi nga, hindi ka immortal. Yung, alam mo yung ganung hindi ka immortal. Maghanda ka sa pagbagsak. Yan ang lesson number 5. Importante. Alam nyo, mga kababayan, dito po tayo magtatapos. Yung nangyari sa Boss Ironman, oo, maraming kapalpakan doon. Maraming pangyayaring sakuna, aksidente na nakita natin doon. Pero actually, sa buhay din natin, marami rin ganyan. Una, di ba? I-recap lang natin. Nagmamadali tayo. Tulang nung racing na yun. Dahil sa pagmamadali, merong buhay na nabubuwis. At dahil sa pagmamadali din natin, merong mga problemang nangyayari o resulta dahil sa pagmamadali natin. Pangalawa, yung batas, binabaliwala ang batas. Ang batas po na andyan para sa kabutihan natin. So, dapat sundin natin yan. Huwag nating ibaliwala ang batas. Hindi porket nakakalusot tayo ngayon, okay na. Sundin natin yan. Iyang batas na yan ay para sa ating kabutihan. Number 3, yung ego natin. Yung kayabangan natin. Parang nun, di ba? Kasi ego yan, pagka nakatapos ka ng Boss Ironman, parang tigasin ka. Oh, ha? Kaya nyo ba yan? Natapos ko yung Boss Ironman na yan. Kayabangan lang yan. Ipapahamak ka yan. Marami na naipahamak yan. Dahil gusto lang nilang magkaroon sila ng titulo na I'm Boss Ironman na matatatak, may sticker yan, di ba? Sa aking motor. O ano nangyari? Dahil sa kayabangan mo, disgrasya abot mo. Di ba? Dahil sa kayabangan mo, na magaling ka na magmotor, ano nangyari? Naging kampante ka na. Kaya sa pangatlong lesson, yung ego, yan na magpapahamak sa'yo. Kaya dapat huwag kang mayabang. Pang-apat, paghahanda, preparasyon sa buhay. Yan ang magliligtas sa'yo. Paghahanda ang magliligtas sa'yo. Ano ibig sabihin nun? You have to prepare. You have to practice. Pagpapasukan kang negosyo, dapat talagang pag-aralan mo, practicein mo, paghandaan mo. Hindi pwedeng aasa ka lang sa swerte.
Sabi nga, the more you practice or the more you prepare, the luckier you will be. Di ba? Kasi nga, pinaghahandaan mo yung buhay na yan. At panglima, handa ka na. Pero dapat, alam mo ang gagawin mo pag bumagsak ka. Hindi lang yung handa ka, alam mo rin, pag bumagsak ka, meron ka bang backup plan? May emergency fund ka ba? Kailangan ready ka sa pagbagsak. Diba? Hindi pa pwedeng, okay lang, ganun-ganun lang. Hindi pa pwede yun. Dapat alam mo na ang gagawin mo pag bumagsak ka. Bakit? Again, mangyayari yan sa buhay mo. You have to be prepared. Alam nyo mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat po sa mga nagko-comments yan at nagsasabi sila na marami silang natututunan dito. Maraming salamat po. Dahil ako din po, marami rin po ako natututunan sa inyo, sa mga komento ninyo. Kaya i-comment nyo lang dyan. At kung pwede, mag-subscribe po kayo. At kung nagugustuhan nyo talaga itong channel natin na Banat by 360, baka naman pwedeng magpa-member po kayo. Nandyan yung membership fee na monthly support nyo sa channel na ito. At malaking bagay po yan sa akin na sinusuportahan ninyo itong channel na ito. Okay po, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Thank you po. Bye-bye.